Huwag kang magmalinis, Talia. You are nothing but a beautiful mistake in this family's history. Ang boses ni Victor ay parang talim ng kutsilyong dumaan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at paboritong pabango ni Talia na lavender ay unti-unting nilamon ng malansang amoy ng basura mula sa labas. Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang yakap-yakap ang isang maliit na balutan. Sa loob niyon ay isang puting sando ng sanggol, may borda ng pangalang V na siya mismo ang nagtahi ng puyat at puno ng pag-asa. Akala niya, ang gabing ito ay ang kanilang pagtakas patungo sa kalayaan. Akala niya, ang init ng kamay ni Victor sa kanyang pisngi kanina ay pangako ng proteksyon. Victor, anong sinasabi mo? Magkakaanak na tayo. Ang baby natin. Ang pakiusap ni Talia, ang kanyang boses ay nanginginig. Gaya ng liwanag ng kidlat sa kalangitan ng Manila Port. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Victor. Walang babala, bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang malakas na tulak ang nagpabagsak kay Talia sa malamig at malagkit na putikan. Ang kanyang katawan na puno ng pasa ay humampas sa matitigas na tipak ng nabubulok na basura. Ang puting sando ng sanggol ay tumalsik mula sa kanyang kamay. Nahulog ito sa isang imbornal. Mabilis na nadumihan ng itim na tubig at dumi ng lungsod. Pinanood ni Talia sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin kung paano dumaan ang gulong ng sasakyan ni Victor sa ibabaw ng munting damit na yon. Walang lingon-likod na humarurot ang sasakyan. Iniwan siyang tila isang itapon na kagamitang wala ng silbi. Ang lamig ng ulan ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kanyang puso. Ito ba ang halaga ng 7 taon? Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo niya para sa pamilya Esperanza? Ang pakiramdam ng hiya ay mas masakit pa kaysa sa mga sugat sa kanyang binti. Isa siyang tagapagmana, isang babaeng tinitingala. Ngunit ngayon ay nakahandusay sa gitna ng mga tira-tirang pagkain at amoy ng pagkabulok. Sa bawat paghabol niya ng hininga, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi mailarawan. Isang babala na ang buhay sa loob niya ay unti-unti na ring bumibitaw. Napapikit si Talia. Ganito na lang ba ang dulo ng lahat? Ang mamatay sa piling ng mga basurang itinuring niyang dumi noon? Hindi kalayuan. Sa ilalim ng isang tagping tolda, isang bata ang nakasilong. Si Aman, ang kanyang sikmura, ay humihingi ng katarungan sa gutom. Ngunit ang tanging hawak niya ay isang maliit na piraso ng tuyong tinapay, ang huling rasyon niya para sa araw na ito. Nakita ni Aman ang isang asong gala na nanginginig sa ginawaang mga tadyang nito ay bakit-bakit na sa gutom. Sa kabila ng sariling pangangailangan, piniraso ng bata ang tinapay at inilahad sa hayop. Hati tayo, Toy. Mahirap mamatay ng dilat ang mata sa gutom. Bulong ng bata sa purong Tagalog. Ngunit sa pagmulat ng kidlat, isang puting kamay ang lumingon mula sa bunton ng mga plastik at gulo. Isang kamay na may suot na gintong singsing, ngunit puno ng putik at dugo. Tumayo ang balahibo ni Aman. Ang amoy ng mamahaling sabon na humahalo sa baho ng paligid ay nagdala sa kanya patungo sa anino ng babaeng duguan. Ang kaibahan ay nakapangingilabot. Ang pamilyang nagmamay-ari ng mga barko sa daungan ay itinapon ang sariling dugo, habang ang batang walang kahit ano ay handang magbahagi ng huling piraso ng kanyang buhay. Lumuhod si Aman sa tabi ni Talia. Ang init ng luha ng bata ay pumatak sa nanlalamig na pisngi ng babae. Ate! Ate, gising! Ang mahinang tinig ni Aman ay tila isang malayong musika sa pandinig ni Talia. Ang huling nakita ni Talia bago tuluyang lamunin ng dilim ay ang malalaking letra sa isang lumang billboard na natutuklap na sa di kalayuan. Esperanza Group, we deliver care. Isang malupit na biro, isang katotohanang mas mapait kaysa sa apdo. Ang bigat ng walang malay na katawan ni Talia ay tila bumabaon sa putikan.
Sa bawat paghila ni Aman, nararamdaman ng bata ang gasgas ng matatalas na bato at basag na bote sa kanyang maliliit na talampakan. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na isda sa daungan ay sumasabay sa malamig na ihip ng hanging habagat, ngunit hindi sumuko ang paslit. Para sa kanya, ang babaeng ito ay hindi basura. Isa siyang taong kailangang mabuhay. Sa loob ng barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping tarpaulin at manipis na yero, ang lamig ng ulan ay walang patawad na tumatagos. Kumuha si Ama ng naipong tubig ulan mula sa isang basag na palanggana. Ginamit niya ang kaisa-isang malinis niyang kamiseta upang maingat na punasan ang mukha ng estranghera. Ang balat ng babae ay kasing pino ng porselana, halatang hindi sanay sa alikabok at hirap. Ngunit ngayon ay nag-aapoy sa tindi ng lagnat. Kinuha ng bata ang isang lumang lata ng sardinas sa ilalim ng kanyang higaan. Dito nakatago ang kanyang buong yaman, mga baryang amoy kalawang at pawis mula sa ilang araw na pangangalakal ng bote at dyaryo. Binilang niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri. Sapat na ang halaga para sa 2 piraso ng gamot na pampababa ng lagnat. Alam niyang kung ibibili niya ito ng gamot, tubig na lang ang laman ng sikmura niya kinabukasan. Ngunit walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang mga barya sa kanyang bulsa. Ang alanganing liwanag mula sa gasera ang sumalubong kay Aling Rosa nang sumilip ito sa pintuan ni Aman. Ang matanda ay nagtitinda ng banana cue sa kanto at palaging nag-aabot ng tirang pagkain sa bata. Diyos ko, Aman, what is this? Sinong babaeng yan? Ang boses ni Aling Rosa ay isang pigil na bulong, takot na marinig ng mga tsismosang kapitbahay. Nakita ko po siya sa basurahan na Rosa. Mamatay po siya sa lamig kung iniwan ko. Sagot ng bata habang patuloy na pinupunasan ang noo ni Talia. Ang paningin ni Aling Rosa ay mabilis na napadpad sa kamay ng walang malay na babae. Sa kabila ng putik at natuyong dugo, kumikinang ang isang malaking diamanting singsing sa ilalim ng aandap-andap na apoy ng gasera. Isang bagay na makapagpapakain sa buong eskinita nila sa loob ng 1 taon. Lumapit ang matanda, tila hinihigop ng kinang ng bato. Ngunit nang makita niya ang mga pasa sa braso ng babae at ang inosenteng pag-aalaga ni Aman, umurong ang tukso. Nilugmok ni Aling Rosa ang isang lumang kumot para itago ang kamay ng babae. Keep it a secret, Aman. Baka mapatrouble tayo. Maraming masamang tao rito. Ako na ang bibili ng gamot. Itago mo na yang mga barya mo para may makain ka bukas. Pagsapit ng madaling araw, sinimulang lipasin ng matinding sayad ng lagnat si Talia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Walang tigil sa pag-ungol ng mga salitang puno ng pighati. Victor, please, wag. Ang baby natin. Mama, the company. Mga luhang kasing init ng apoy ang dumaloy mula sa nakapikit niyang mga mata. Sa loob ng kanyang isipan na nilalamon ng lagnat, naroon pa rin siya sa malambot niyang kama, sa mansyon. Hinahanap ng kanyang ilong ang paborito niyang amoy ng lavender at malinis na linen. Ngunit ang tanging sumasalubong sa kanyang paghinga ay ang matapang na amoy ng murang pamahid na gamot at ang usok ng katol na pumapalibot sa kanya ngayon. Ang alaala ng malamig na boses ni Victor ay pabalik-balik. Dinudurog ang natitirang piraso ng kanyang puso. Nang tuluyang sumikat ang araw, ang mapusyaw na liwanag nito ay tumagos sa mga butas ng bubong na yero. Unti-unting iminulat ni Talia ang kanyang mga mata. Ang mabigat na pakiramdam ay napalitan ng isang nakakabinging kamanhiran. Nang subukan siyang hawakan ni Aman upang iabot ang isang baso ng maligamgam na tubig, mabilis na napaatras ang babae. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili habang ang kanyang likod ay sumandal sa magaspang na dingding na kahoy. Miss Ganda, okay ka na ba? You need to drink this para bumaba ang lagnat mo. Ang magiliw na alok ng bata. Ngunit ang mga mata ni Talia ay walang bakas ng pagkilala. Tumingin siya sa kanyang mga nanginginig na kamay, sa maruming paligid, sa butas-butas na tolda
at sa batang nakangiti sa kanya. Walang pamilyar, walang alaala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim at walang pangalang sakit sa kanyang tiyan na tila ninakawan ng isang napakahalagang bagay. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding takot, isang tinig na nagmumula sa kawalan. Sino ka? At sino ako? Ang halimuyak ng libo-libong puting Ecuadorian lilies ay bumalot sa buong Grand Hall ng mansyon ng mga Esperanza. Ang lamig na nagmumula sa sentralisadong air conditioning ay bumagay sa malamig na mga puso ng mga taong nakasuot ng itim na seda at mamahaling alahas. Sa gitna ng bulwagan, isang malaking larawan ni Talia ang nakapatong sa altar. Nakangiti siya sa litrato, suot ang kanyang paboritong perlas, walang kamalay-malay. Sa katotohanang ang mga taong nag-alay ng mga bulaklak na ito ay ang mismong nagtulak sa kanya sa putikan. Nakatayo si Doña Carmina sa harap ng altar. Hawak ang isang mahabang kandila. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagluluksa. Bagkus ay isang matalim na pagpuna. Make sure the lighting hits her portrait perfectly. Ang maautoridad na utos ng matanda sa kanyang assistant habang inaayos ang pagkakatupi ng kanyang itim na pashmina. Sayang ang bayad natin sa florist kung magmumukhang madilim ang altar. The press will be here in 10 minutes. We need them to see our grief. At pakiusap, itago niyo iyang mga bulaklak na bigay ng mga unyon ng manggagawa. They ruin the aesthetic. Sa di kalayuan, pinapanood ni Lucio ang eksena habang dahan-dahang pinapaikot ang yelo sa kanyang baso ng whiskey. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa larawan ng kapatid, kundi sa malawak na espasyo ng mansyon na ngayon ay malaya na niyang maaangkin. Lumapit si Victor sa kanya. Ang paboritong kasintahan, ang huwarang abogado. Gamit ang isang malinis na puting panyo, pilit na pinunasan ni Victor ang mga matang ni minsan ay hindi naglabas ng luha para sa babaeng sinumpaan niyang papakasalan. Everything is settled, bro. Ang mahinang bulong ni Victor. Ang boses ay puno ng nakakapasong kumpiyansa. The police bought the suicide story. Depressed dahil sa pressure ng kumpanya. Wala nang magtatanong. That baby and her righteous attitude are out of our way. Ngumiti si Lucio, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Good. Bukas na bukas, uupo na ako sa opisina niya. The Esperanza Group needs a real leader. Hindi isang babaeng masyadong malambot ang puso para sa mga empleyado. Nang bumukas ang malalaking pinto para sa mga miyembro ng media, mabilis na nagbago ang anyo ni Victor. Ang tigas ng kanyang mukha ay napalitan ng matinding pighati. Sinalubong niya ang kislap ng mga kamera at ang mga nag-uunahang mikropono nang may nanginginig na mga balikat. Napakasakit! Napakasakit mawalan ng kaluluwa ng babaeng bumubuo sa mga pangarap ko. Ang madamdaming pahayag ni Victor sa harap ng mga mamamahayag. Ang boses ay sadyang pinatagik para magmukhang basag sayak. Thalia was an angel. Kung alam ko lang na ganito kabigat ang dinadala niya, sana naihampas ko ang sarili ko sa pader para lang mailigtas siya. Isang nakakasulasok na dula-dulaan ng mga demonyong nagdamit santo. Samantala, milya-milya ang layo mula sa halimuyak ng mga bulaklak at lamig ng mansyon, ang mainit at malagkit na hangin ng hapon ay nanunuot sa balat ni Aling Rosa. Ang amoy ng pinipritong saging na saba na nababalot sa natutunaw na pulang asukal ay sumasabay sa maitim na usok ng mga dumadaang jeepney. Abala ang matanda sa paglilipat ng mga banana cues sa lalagyan nang marinig niya ang balita mula sa isang luma at basag na radyo na nakasabit sa poste ng kuryente. Isang malungkot na balita para sa business sector. Ang tagapagmana ng Esperanza Group na si Thalia Esperanza natagpo ang patay matapos umanong tumalon mula sa tulay dahil sa matinding depresyon. Ayon sa kanyang nobyong si Attorney Victor Salcedo, ang pamilya ay humihingi ng privacy sa mga oras na ito. Napatigil si Aling Rosa. Ang mainit na mantika ay tumalsik ng bahagya sa kanyang braso
Ngunit hindi niya ito ininda. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa barong-barong ni Aman. Ang mga salita ng radyo ay nagtugma sa mga piraso ng puzzle sa kanyang isipan. Ang makinis na balat ng babaeng pulubi, ang mamahaling singsing na itinago niya kagabi, ang mga pasa sa katawan. Diyos na mahabagin! Bulong ni Aling Rosa, ang balahibo sa kanyang batok ay nagsitayuan. Sa loob ng madilim at masikip na tolda, nakaupo si Talia sa sahig. Ang kanyang isip ay parang isang puting papel na walang kahit anong marka. Ngunit ang boses, mula sa radyo sa labas, ay tila isang matalim na karayom na pilit binubutas ang pader ng kanyang amnesia. Talia Esperanza. Attorney Victor Salcedo, ang mga pangalang iyon ay pumasok sa kanyang mga tainga. At kasabay nito ay ang biglaang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang gulugod ay hindi dahil sa panahon. Sa isang iglap, mga pinunit na imahe ang umatake sa kanyang paningin. Isang lalaking nakangiti habang may inaabot na bulaklak. Isang malamig na boses na bumubulong ng paboritong pangalan. Isang kamay na malakas na tumulak sa kanya sa dilim. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad. Ang sakit sa kanyang ulo ay parang binibiyak ng maso, pilit na ipinapasok ang isang katotohanang hindi pa kayang tanggapin ng kanyang katawan. Kusang naiyukom ni Talia ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang laman. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas, kundi isang mahaba, basag, at nakakakilabot na hiyaw na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng matinding panaghoy na bumasag sa kaingayan ng buong iskinita. Ang hapdi ng hinihiwang sibuyas ay gumagapang sa mga mata ni Talia, nagpapalabas ng mga luhang hindi niya mapigilan. Ngunit hindi ito ang hapdi na nakasanayan niya sa mga marangyang spa o ang irritation mula sa mga mamahaling makeup. Ito ay isang uri ng sakit na totoo, kasabay ng usok mula sa uling na dahan-dahang kumakapit sa kanyang buhok at balat. Isang linggo na ang lumipas mula nang marinig niya ang kanyang pangalan sa radyo. Ang hiyaw na kumawala sa kanyang lalamunan noong gabing iyon ay napalitan ng isang nakabibinging pananahimik. Ate, dahan-dahan lang. Masusugatan ang daliri mo. Ang malambing na paalala ni Aman habang nag-aayos ng mga tuhog ng saging. Tumingin si Talia sa kanyang mga kamay. Ang mga kuko na dati ay maayos ang manicure ay puno na ngayon ng itim na dumi mula sa paglilinis ng mga sangkap. Ang kanyang mga palad na dati ay kasing lambot ng seda ay nagsisimula nang magkaroon ng kalyo at mga pulang marka mula sa init ng kawali. Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay tila isang bagong balat na bumabalot sa kanya. Unti-unting pinapatay ang alaala ng bango ng lavender at mamahaling pabango na dati niyang pagkakakilanlan. Salamat, Aman, bulong ni Talia. Ang kanyang boses ay hindi na kasing gaspang noong una, ngunit naroon pa rin ang bigat ng bawat salita. You're doing great, ate. Sabi ni Nay Rosa, mas masarap ka raw maggisa kaysa sa kanya. Natural born cook ka yata. Ang biro ng bata para lamang mapangiti, ang babaeng tila laging nakatingin sa kawalan. Isang itim na SUV ang biglang humarurot sa bahaing kalsada sa tapat ng kanilang pwesto. Ang maruming tubig mula sa kanal ay tumalsik, humampas sa manipis na tarpaulin at nabasa ang suot na lumang duster ni Talia. Ang lamig at baho ng tubig ay tumama sa kanyang balat. Isang malupit na paalala ng kanyang kinalalagyan. Mabilis na bumaba ang salamin ng sasakyan. Isang babaeng nakasunglass, suot ang isang pamilyar na disenyo ng hikaw na perlas, ang dumungaw para magreklamo sa traffic. Sa isang saglit, ang hangin mula sa loob ng sasakyan ay lumabas. Ang amoy ng Chanel No. 5. Tumigil ang mundo ni Talia. Ang pabangong iyon. Ang amoy na iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa bawat selula ng kanyang katawan. Iyon ang amoy ni Doña Carmina,
ang amoy ng kapangyarihan na laging nanunupil sa kanyang boses. Ang hiya na kanina ay nararamdaman niya dahil sa kanyang maruming anyo ay biglang napalitan ng isang nagniningas na puot. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang habulin ng sasakyan at itanong kung bakit siya itinapon na parang basura. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa putikan. Napatingin siya sa kanyang sarili, isang babaeng dugyot, may hawak na sandok at amoy usok. Ang kaibahan ay kasing layo ng langit at lupa. Ate, bakit ka nanginginig? Tanong ni Aman. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang malalaking mata. Hinawakan ni Talia ng mahigpit ang sandok hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Wala, Aman. May naalala lang ako. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga sa manipis na banig, naramdaman ni Talia ang muling pagpintig ng kanyang tiyan. Hindi na ito ang sakit ng lagnat, kundi ang sakit ng pangungulila. Ang kanyang sinapupunan ay tila isang abandonadong silid, malamig at walang laman. Doon niya tuluyang tinanggap ang katotohanan. Wala na ang kanyang anak. Pinatay nila ang kanyang kinabukasan bago pa man ito makakita ng liwanag. Sa dilim ng barong-barong, ang luha ni Talia ay dumaloy ng tahimik, binabasa ang kanyang maruming unan. Ngunit sa gitna ng pag-iyak, may isang bagong damdamin na nabubuo. Isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang Talia na mahinhin at sunod-sunuran. Kung ang pamilya Esperanza ay kayang pumatay ng sariling dugo para sa karangalan, siya naman ay handang mamuhay sa basura para lamang mabawi ang katarungang kinuha sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng uling mula sa kalan at isinulat ang isang pangalan sa dingding na kahoy sa ilalim ng anino na hindi makikita ng iba. Victor. Bawat letra ay madiin, bawat guhit ay puno ng sumpa. Ang bango ng kanyang nakaraan ay kinalimutan na niya. Ngayon, ang amoy ng usok at lansa ng daungan ang magiging sandata niya sa paniningil ng utang na hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Ang kamanhiran sa kanyang puson ay hindi maikukumpara sa kahit anong sugat sa kanyang katawan. Sa bawat paggising ni Talia, ang kanyang kamay ay kusang lumalapag sa kanyang tiyan. Isang reflex ng isang ina na naghahanap ng buhay na dati ay sumisipa roon. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang nakatutulig na katahimikan ng isang abandonadong templo. Wala na ang maliit na tibok ng puso. Wala na ang mga pangarap na binuo niya sa bawat gabi ng kanyang pagbubuntis. Pumasok si Aman sa barong-barong. Ang kanyang mga balikat ay basa pa mula sa ambon sa labas. May dala siyang isang maliit na balutan na nakabalot sa isang lumang piraso ng dyaryo. Ang mukha ng bata ay seryoso. Tila alam niya ang bigat ng ibinibigay niya sa babaeng itinuturing na niyang kapatid. Ate, nakita ko po ito noong gabing iyon. Sinubukan ko itong labhan sa gripo sa kanto, pero ayaw talagang matanggal ng mantsa, mahinang sabi ni Aman. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang balutan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Doon, sa ibabaw ng maruming dyaryo, ay ang puting sando ng sanggol. Ang munting damit na tinahin niya ng may pagmamahal. Ang bordadong titik na V ay naroon pa rin. Ngunit ito ay napapalibutan na ng kulay kalawang na mantsa ng dugo at maitim na dumi ng imburnal. Hindi makapagsalita si Talia. Hinawakan niya ang tela. Ang gasgas ng maruming borda ay tumama sa kanyang balat. Ang bawat tahi ng karayom na ginawa niya noon ay tila bumabalik ngayon bilang mga tusok sa kanyang puso. Ito ang tanging natirang ebidensya ng kanyang pagiging ina. Isang basahang puno ng dumi at sakit. It was for him, Aman, para sa anak ko. Ang boses ni Talia ay halos isang bulong, tuyot at walang buhay. I thought he would be the bridge to my family's love, but he was just a burden to them. Isang dumi na kailangang burahin. Ang awa sa mga mata ni Aman ay naging mitya ng isang malaking pagsabog sa kalooban ni Talia. Ang lungkot ay dahan-dahang nilalamon ng isang nagniningas na puot. Tumingin siya sa labas, sa bintanang gawa sa plastik.
kung saan makikita ang mga nagtataasang gusali ng Makati sa di kalayuan. Naroon sila, natutulog sa malalambot na kama, kumakain ng masasarap na pagkain habang ang kanyang anak ay naging biktima ng kanilang kasakiman. Tumayo si Thalia. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, lumabas siya sa barong-barong at naglakad patungo sa isang maliit at tuyot na puno sa dulo ng iskinita. Gamit ang kanyang mga kamay, hinukay niya ang matigas na lupa. Hindi niya ininda ang mga kuko niyang nababali o ang dumi na pumapasok sa kanyang balat. Inilibing niya ang munting sando, isang libing na walang pari, walang bulaklak, at walang mga bisitang nakasuot ng itim. Ang tanging saksi ay ang isang batang nihatrak at ang amoy ng usok sa paligid. Rest now, my angel. Bulong ni Thalia habang tinatabunan ng lupa ang huling alaala ng kanyang pag-ibig. Your mother is no longer the woman who cries. I am the woman who remembers. Pagbalik niya sa tinitirhan nila, kinuha ni Thalia ang isang kalawanging gunting na ginagamit ni Aling Rosa sa pagbubukas ng mga sako ng uling. Tumingin siya sa isang basag na salamin na nakadikit sa dingding. Ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Victor at ipinagmamalaki ni Doña Carmina dahil sa ganda nito ay gusot-gusot at puno ng alikabok. Walang pag-aalinlangan, itinapat niya ang gunting sa kanyang anit. Ang bawat tunog ng paggupit sa hibla ng kanyang buhok ay tila pagputol sa bawat kadena ng kanyang nakaraan. Isa-isang nahulog ang mga itim na hibla sa maruming sahig. Ang kanyang mukha ay lumitaw, mas matalas, mas matapang, at ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Nang matapos siya, hindi na ang marupok na Thalia Esperanza ang nakaharap sa salamin. Aman! Tawag niya sa bata. Ang boses niya ay kasing lamig ng asero. I need you to help me. We are going to find out what happened to my company. We are going to take back everything they stole from us. Ang bata ay tumango. Ramdam ang bigat ng sumpa sa boses ng babae. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa bukana ng iskinita. Isang lalaking nakauniporme ng bodyguard ang bumaba. May hawak na litrato at nagsimulang magtanong sa mga tao. Mar, ang kinang ng sapatos ng lalaking bumaba sa sasakyan ay tila isang insulto sa gitna ng naglalaway na putik ng iskinita. Hawak niya ang isang pirasong papel, ang larawan ni Thalia nakuha sa isang charity gala. Suot ang isang asul na terno at nakangiti ng buong ningning. Nakita niyo ba ang babaeng ito? May malaking reward sa sinumang makakapagturo sa kanya. Ang boses ng lalaki ay puno ng pagmamataas. Ang kanyang barong ay tila ayaw madikitan ng kahit isang butil ng alikabok sa paligid. Nasa likod ng isang tumpok ng mga lumang gulong si Thalia. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang amoy ng gasolina mula sa sasakyan ay humahalo sa amoy ng imbornal, isang kombinasyong nagpapasuka sa kanya. Ngunit hindi siya gumalaw. Hinawakan niya ang kanyang bagong gupit na buhok. Sinisiguradong wala ni isang hibla nito ang makikita sa dilim. Mabilis na lumapit si Aman sa bodyguard. Ang bata ay may dalang basag na bote at isang maruming sako. Ang kanyang mukha ay sadyang pinahiran ng mas maraming uling para magmukhang kawawa. Boss, yan po ba yung nawawalang prinsesa? Tanong ni Aman sa purong Taglish na sadyang pinalapot ang accent. Naku, may nakita po kaming ganyang babae kaninang umaga. Sumakay po ng jeep papuntang Divisoria. Nagmamadali po. Parang may tinatakasan. Tiningnan ng bodyguard ang bata ng may pandidiri. Tila ba ang boses ni Aman ay isang uri ng virus? Divisoria? Sigurado ka ba, bata? Opo, boss. Yung suot niya parang ganyan din sa picture pero sira-sira na. Baka nandun na yun. Nagtatago sa dami ng tao. Dagdag pa ni Aman habang pilit na nagkakamot ng ulo para magmukhang tanga.
Sa isang iglap, sumakay ang lalaki sa SUV at humarurot paalis. Nag-iiwan ng maitim na usok na nagpasinghap sa mga tao sa paligid. Nang mawala na ang sasakyan, lumabas si Thalia mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. "Salamat, Aman. You saved me again," bulong ni Thalia habang pinapagpagan ang kanyang duster. "Ate, hindi na tayo pwedeng manatili lang dito na nagtatago. They are looking for your body, but they are scared that you might be alive." Wika ng bata. Ang katalinuhan sa kanyang mga mata ay mas matanda pa sa kanyang edad. Doon nabuo ang plano. Si Thalia ay hindi na magiging biktima. Siya ay magiging isang multo. Isang multo na maglalakad sa gitna ng kanyang mga kaaway nang hindi nila namamalayan. Sa tulong ni Aling Rosa, kumuha si Thalia ng isang lumang ID mula sa isang malayong kamag-anak ng matanda na pumanaw na. Mula ngayon, hindi na siya si Thalia Esperanza. Siya na si Leah, isang simpleng labandera at tagalinis na naghahanap ng trabaho sa paligid ng Manila Port. Gabi-gabi, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, tinuturuan ni Thalia si Ama. Hindi tungkol sa matematika o siyensya, kundi tungkol sa pagmamasid. "Aman, tingnan mo ang mga truck na pumapasok sa gate 4. Isulat mo ang mga plate number at ang oras ng pagdating. Tingnan mo kung sino ang mga driver na laging bumababa para makipag-usap sa mga supervisor ni Lucio." Utos ni Thalia. Ginamit ni Thalia ang kanyang kaalaman sa logistics para intindihin ang ginagawa ni Lucio at Victor sa kanyang kumpanya. Sa bawat impormasyong dinadala ni Ama, mga usap-usapan ng mga kargador, mga resibong itinatapon sa basura, at mga bulong-bulungan tungkol sa mga under-the-table na transaksyon, nabubuo ni Thalia ang isang mapa ng korupsyon. Isang hapon, habang naglalakad si Thalia malapit sa gate ng Esperanza Shipping, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Mang Segundo, ang matandang driver ng kanyang ama na tinanggal ni Lucio matapos mamatay ang matanda. Nakaupo si Mang Segundo sa isang tabi, mukhang lanta at hirap sa buhay. Lumapit si Thalia. Ang amoy ng murang sigarilyo at pawis ni Mang Segundo ay tila isang yakap mula sa kanyang kabataan. "Mang Segundo!" Tawag ni Thalia ng napakahina. Tumingala ang matanda. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang basong hawak ay dahan-dahang nayupi sa kanyang kamay. Hindi niya makilala ang babaeng maikli ang buhok at suot ang kupas na duster. Ngunit ang tinig na yon ay hindi magagaya ng sinuman. "Ma'am? Ma'am Thalia?" Ang boses ng matanda ay nanginginig sa takot at tuwa. Mabilis na hinawakan ni Thalia ang kamay ni Mang Segundo. "Huwag kayong maingay, Mang Segundo. Patay na ang Thalia na kilala nyo. Ang kaharap nyo ngayon ay ang multo ng mga Esperanza." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa intercom ng gate. Ang boses ni Victor, malakas at puno ng awtoridad, na nag-uutos na harangin ang lahat ng hindi rehistradong tao sa paligid. At sa di kalayuan, isang security camera ang dahan-dahang lumingon patungo sa pwesto ni Thalia at Mang Segundo. Ang mechanical na mata ng security camera ay dahan-dahang gumalaw, tila isang tuso at malamig na mandaragit na naghahanap ng mabibiktima. Sa loob ng control room, alam ni Thalia na bawat galaw niya ay maaaring maging mitya ng kanyang huling hininga. Mabilis na hinila ni Mang Segundo ang braso ni Thalia. Itinago ang babae sa likod ng isang malaking stack ng mga kinakalawang na drum ng langis. Ang amoy ng krudo at ang init na nagmumula sa mga bakal ay tila sumasakal sa paligid. Ramdam ni Thalia ang magaspang at nanginginig na kamay ng matandang driver. Mga kamay na naglingkod sa kanyang ama sa loob ng 3 dekada. "Huwag kayong titingala, Ma'am Thalia," bulong ni Mang Segundo. Ang boses ay puno ng kaba. Ang mga tauhan ni Victor, parang mga asong ulol na nagbabantay sa paligid. Walang pwedeng lumapit sa gate na hindi nila sinisiyasat. Nang tuluyang lumipat ang tingin ng kamera sa kabilang direksyon,
Dahan-dahang lumingon si Thalia. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ngayon ay tila dalawang matalim na balisong. Mang Segundo, bakit kayo naririto? Akala ko ay binigyan kayo ng retirement pay ni na Lucio? Tanong ni Thalia habang inaayos ang kanyang maruming duster. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Retirement pay? Pinalayas ako ni Lucio na parang aso matapos kayong mawala. Sabi niya, masyado na raw akong matanda at amoy lupa. Hindi man lang nila iginalang ang pagkakaibigan namin ng tatay niyo. Ngayon, namamasada na lang ako ng tricycle para may makain ang pamilya ko. Ang gigil ay muling kumalat sa dibdib ni Thalia. Ang kawalang hiyaan ni na Lucio at Victor ay tila walang hangganan. Pinatalsik nila ang lahat ng tapat sa kanyang ama para mapalibutan ng sarili ng mga taong kaya nilang bayaran at takutin. Mang Segundo, kailangan ko ang tulong niyo. Kailangan kong makapasok sa loob ng mansyon, ang diretsong pahayag ni Thalia. Pero ma'am, suicide mission ang gusto niyo. Kapag nakita kayo ni Doña Carmina, hindi siya mag-aalinlangang ipatapon kayo muli. Ang babala ng matanda. Hindi nila ako makikilala. Sa tingin niyo ba, ang isang Doña Carmina Esperanza ay titingin sa mukha ng isang hamak na tagalinis? Para sa kanila, ang mga taong tulad natin ay mga gamit lang na walang mukha. Sagot ni Thalia, ang boses ay puno ng ironya. Ipinaliwanag ni Mang Segundo na magkakaroon ng isang malaking pagtitipon sa mansyon sa susunod na linggo, ang Victory Party, para sa pag-upo ni Lucio bilang bagong CEO. Kukuha ang pamilya ng dagdag na tauhan mula sa isang cleaning agency sa kanto. I have a contact there, ma'am. Si Aling Nena, ang supervisor. Utang niya ang buhay ng anak niya sa tatay niyo noong kailangan nila ng pampaospital. Sigurado akong tutulungan niya tayo, sabi ni Mang Segundo. Nagkasundo ang dalawa sa ilalim ng dilim ng daungan. Ang tanging saksi ay ang mahinang ugong ng mga barko at ang amoy ng dagat na humahalo sa polusyon ng Maynila. Pagbalik ni Thalia sa barong-barong, natagpuan niya si Aman na abalang binubuksan ng isang lumang radyo. Ang bata ay tila may natuklasang mahalagang bagay. Ate Lia, makinig ka, sabi ni Aman. Mula sa radyo, narinig ang isang balita tungkol sa pag-iisang dibdib ni na Attorney Victor Salcedo at ang anak ng isang maimpluwensyang senador. Ang kasal ay gaganapin sa mismong araw ng anibersaryo ng pagpanaw ni Thalia. Ang kamanhirang naramdaman ni Thalia kanina ay napalitan ng isang nakasusulasok na pagduduwal. Hindi lang nila kinuha ang kanyang buhay at ang kanyang anak, kundi ginagamit pa nila ang kanyang kamatayan bilang isang tuntungan para sa mas mataas na kapangyarihan. Kinuha ni Thalia ang piraso ng uling at muling dinagdagan ang sulat sa dingding. Carmina, Lucio. 3 pangalan na ngayon ang nakaukit sa dilim. Bawat pangalan ay tila isang utang na may malaking interes. Aman, ihanda mo ang iyong sarili, sabi ni Thalia habang nakatingin sa malayo. Sa susunod na linggo, ang multo na itinapon nila sa basura ay babalik sa kanilang tahanan. At sa pagkakataong ito, hindi ako aalis hanggat hindi sila nagmamakaawa para sa kanilang mga buhay. Ngunit sa labas ng kanilang tinitirhan, isang anino ang nakatayo sa likod ng isang puno. Pinapanood ang bawat kilos nila. Isang lalaking may hawak na radyo at bumubulong ng, "Found them. The girl is with the garbage kid." Ang gabi ay tila isang malaking telon ng itim na pilus na bumabalot sa buong port area, ngunit sa loob ng mga eskinita, ang kadiliman ay may dalang matatalim na mata. Ang amoy ng sinunog na gulong at tuyong isda ay nanunuot sa bawat sulok. Isang pamilyar na bango na para kay Aman ay nangangahulugan ng panganib. Habang inaayos ni Thalia ang kanyang mga gamit sa loob ng barong-barong, si Aman ay nakaupo sa labas. Ang kanyang mga pandama ay kasing talas ng isang pusakal. Napansin ng bata ang isang aninong hindi gumagalaw sa ilalim ng poste ng ilaw.
Hindi ito ang karaniwang tambay na lasing o ang kargador na nagpapahinga. Ang tindig ng lalaki ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanilang pintuan. Ate Lia, bulong ni Aman habang dahan-dahang pumapasok sa loob. Ang kanyang boses ay parang hininga lang ng hangin. Huwag kang titingin sa labas. May asong ulol sa tapat ng puno ng akasya. Napatigil ang kamay ni Talia na may hawak na lumang tela. Ang lamig na gumapang sa kanyang likod ay hindi dahil sa simoy ng dagat. Sigurado ka ba, Aman? Opo. I saw his radio. Ang boses na lumalabas doon ay parang gasgas ng bakal sa bato. Pero narinig ko ang pangalan mo. Sagot ng bata. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kinuha ang isang supot ng uling. Kailangang lumabas tayo rito. Ngayon din. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang mabibigat na yabag ng sapatos sa ibabaw ng mga basag na bato at lata. Ang bawat hakbang ay tila isang pintig ng orasan patungo sa kapahamakan. Ang pinto nilang gawa sa manipis na kahoy ay nakatanggap ng isang malakas na puwersa, dahilan upang mayanig ang buong barong-barong at malaglag ang mga basong plastik sa sahig. Talia, alam naming yan ka. Lumabas ka kung ayaw mong sunugin namin ang lungga na ito. Ang sigaw ng lalaki mula sa labas. Ang boses nito ay puno ng kayabangan. Ang uri ng boses na nabibili ng pera ni Victor. Hinawakan ni Talia ang kamay ni Aman. Ang pawis sa kanyang palad ay humahalo sa dumi ng uling. Sa gitna ng takot, isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Ang kanyang ama, noong bata pa siya, na nagtuturo sa kanya na ang pinakamadilim na sulok ang pinakaligtas na daan. Aman, ang lagusan sa ilalim ng higaan. Kaya ba nating makarating sa kanal? Tanong ni Talia. Tumango ang bata. Sundin mo lang ako, ate. Huwag kang bibitaw. Dahan-dahan nilang iniangat ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kawayan. Sa ilalim nito ay ang madilim at mabahong daluyan ng tubig ulan na patungo sa dagat. Ang amoy ng burak at nabubulok na bagay ay sumalubong sa kanila. Ngunit para kay Thalia, ito ang amoy ng kalayaan. Habang bumababa sila sa masikip na butas, narinig nila ang muling paghampas sa kanilang pinto. Sa pagkakataong ito, ang kahoy ay sumuko. Isang malakas na pagkawasak ang narinig ni Thalia, kasunod ng mga mura at ingay ng mga gamit na itinatumba sa loob ng kanilang munting tahanan. Wala sila rito. Check the back. Search every corner of this garbage place. Utos ng lalaki. Sa loob ng madilim na lagusan, gumagapang si Talia kasunod ni Aman. Ang malamig at malagkit na putik ay pumapasok sa kanyang mga kuko. Ang mga daga ay nagtatakbuhan sa paligid ng kanyang mga binti, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Victor. Ang bawat hirap na nararanasan niya ngayon ay idinaragdag niya sa listahan ng kanyang paniningil. Matapos ang tila walang katapusang paggapang, lumabas sila sa isang bahagi ng daungan kung saan ang mga malalaking container van ay nagsisilbing pader. Ang amoy ng alat ng dagat ay sumalubong sa kanila. Ate, okay ka lang? Tanong ni Aman habang pinapagpagan ang kanyang sarili. Tiningnan ni Talia ang bata. Si Aman, na dapat ay naglalaro o nag-aaral, ay ngayon ay naging kasabwat sa isang mapanganib na laro ng buhay at kamatayan. Ang awa sa puso ni Talia ay naging isang pangako. I am fine, Aman. Pero wala na tayong babalikan. They know I am alive. Wika ni Talia, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa gitna ng dilim. Victor made a mistake. He thought he could kill me in the trash. Now, I will become the fire that will burn his perfect life. Kinuha ni Talia ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Ang piraso ng uling na hindi niya binitawan. Sa gilid ng isang puting container van, isinulat niya ang huling pangalan na bubuo sa kanyang misyon, Esperanza. Aman, pupunta tayo kay Mang Segundo. Oras na para gamitin ang utang na loob na kinalimutan nila. Ang deklarasyon ni Thalia
Habang ang tunog ng sirena ng pulis sa di kalayuan ay nagsimulang gumising sa tahimik na gabi. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanilang daan. Hindi ito ang bodyguard ni Victor. Ang lalaki ay nakasuot ng kupas na jacket. May hawak na lumang sombrero at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Mang Segundo, pero hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay isang babaeng nakauniforme ng cleaning agency, si Aling Nena. Ma'am Talia, kailangan na nating kumilos. Bukas na ang victory party ni Lucio. Ang mga ID nyo, ready na. Bulong ni Mang Segundo. Ang amoy ng chlorine at matapang na kemikal mula sa cleaning agent ay tila sumasakal sa hininga ni Talia sa loob ng masikip na locker room ng ahensya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinaliliguan ng mga mamahaling lotion, ngayon ay kulubot at maputi dahil sa matagal na pagkakababad sa sosa at sabon. Lia, isuot mo ito. Siguraduhin mong nakatali ng maayos ang buhok mo at nakababa ang iyong ulo sa lahat ng oras. Ang utos ni Aling Nena habang iniaabot ang isang asul na uniforme na gawa sa magaspang na tela. Isinuot ni Talia ang uniforme. Ang gasgas ng tela sa kanyang balat ay isang paalala ng kanyang bagong katotohanan. Ikinabit niya ang name tag sa kanyang dibdib. IA, isang simpleng pangalan para sa isang babaeng balak bumura sa kasaysayan ng isang makapangyarihang pamilya. Ate Lia. Lumapit si Aman. Suot ang isang oversized na t-shirt ng ahensya. Siya ang magsisilbing tagadala ng mga balde at kagamitan. Isang batang walang muka sa gitna ng malaking selebrasyon. Nanginginig po ang kamay mo. Hinawakan ni Talia ang kamay ng bata. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman. Hindi ito takot, Aman. Ito ay pananabik. Pananabik na makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang basurang itinapon nila ay nagbalik para linisin ang kanilang mga kasalanan. Sumakay sila sa isang lumang puting van na puno ng mga mop, walis at mga basahan. Habang binabaybay ang daan patungo sa Forbes Park, nakita ni Talia ang mga pamilyar na kalsada. Ang bawat puno ng akasya na nadadaanan nila ay tila mga saksi sa kanyang paglaki. Ngunit ngayon, tila ba sila ay nagluluksa rin para sa kanya. Nang huminto ang van sa harap ng dambuhalang gintong gate ng mansyon ng mga Esperanza, naramdaman ni Talia ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang gate na ito, na dati ay bumubukas ng kusa para sa kanyang sasakyan, ngayon ay kailangang dumaan sa masusing inspeksyon ng mga security guard. Bukas ang lahat ng bag, bawal ang cellphone sa loob. Ang sigaw ng gwardiya, ang boses ay puno ng awtoridad na tila ba ang mga tagalinis ay mga kriminal na dapat bantayan. Dumaan si Talia sa gilid. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang mga sapatos na puno ng dumi. Nang pumasok sila sa loob, ang lamig ng sentralisadong air conditioning ay tumama sa kanyang balat. Ang lamig na dati ay ginhawa, ngunit ngayon ay tila hininga ng isang bangkay. Ang mansyon ay punong-puno ng ingay ng mga taong nag-aayos ng mga dekorasyon. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak na hatid ng mga florist ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak na inihahanda ng mga waiter. Sa gitna ng bulwagan, nakita ni Talia ang portrait ng kanyang ama na tinanggal sa pader at inilagay sa isang madilim na sulok. Pinalitan ng isang dambuhalang painting ni Lucio na nakaupo sa trono ng CEO. Ang gigil sa kanyang dibdib ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang lahat ng karangyaan sa paligid niya. Ngunit naramdaman niya ang maliit na kamay ni Aman na humawak sa kanyang duster. Isang paalala na ang paghihiganti ay isang pagkaing mas masarap ihain ng malamig. Lia, doon ka sa opisina ni Sir Lucio. Siguraduhin mong walang kahit isang butil ng alikabok sa kanyang lamesa bago magsimula ang victory party. Sigaw ng isang supervisor. Naglakad si Talia patungo sa opisina na dati ay sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga rubber shoes
Sa makintab na sahig ay tila isang mahinang pintig ng puso ng isang multo. Pagpasok niya, ang amoy ng tabako ni Lucio ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na sumisimbolo sa pagnanakaw at kataksilan. Lumapit siya sa lamesa. Doon, nakita niya ang isang folder na may tatak na confidential. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa folder, ngunit bago pa niya ito mahawakan, bumukas ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pumasok si Victor, suot ang isang itim na tuksido, mukhang kagalang-galang, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing dumi ng imbornal. "Hoy, tagalinis! Bakit nakatayo ka lang dyan?" Ang bulyaw ni Victor, ang boses na minsan ay bumulong ng pag-ibig sa kanya. Ngayon ay puno ng panghahamak. Hindi humarap si Talia. Ipinagpatuloy niya ang pagpupuna sa lamesa. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa matinding puot. "Binji ka ba?" Sabi ko. "Bilisan mo dyan at may mahalagang pag-uusap kami ni Lucio." Dagdag pa ni Victor habang lumalapit sa pwesto ni Talia. Ang bango ng kanyang cologne, ang cologne na binili ni Talia para sa kanya noong huling birthday nito, ay tila isang laso na pumasok sa ilong ng babae. Huminto si Victor sa likod ni Talia. Naramdaman ni Talia ang presensya ng lalaki, ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Dahan-dahang itinaas ni Victor ang kanyang kamay. Tila may napansin sa likod ng leeg ng tagalinis. Isang maliit na nunal na pamilyar sa kanya. Ang kamay ni Victor ay tumigil ilang pulgada bago nito mahawakan ang balat ni Talia. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila ba kinakabahan din sa susunod na mangyayari. Ang amoy ng mamahaling tabako ni Lucio ay naging masangsang, humahalo sa amoy ng takot na nagsisimulang bumalot sa silid. "You look familiar," bulong ni Victor. Ang kanyang boses ay may halong pagdududa at biglang kaba. "Humarap ka sa akin. Look at me." Dahan-dahang binitawan ni Talia ang basahang hawak. Ang bawat segundo ng kanyang pag-ikot ay tila isang taon ng paghihirap sa basurahan. Nang tuluyan siyang makaharap, sinalubong ng kanyang mga mata ang gulat at hilakbot sa mukha ni Victor. Walang makeup, maikli ang buhok, at suot ang uniforme ng isang tagalinis. Ngunit ang mga mata ni Talia ay tila dalawang nagbabagang uling na diretsong tumutusok sa kaluluwa ng lalaki. "Missed me, Victor?" Ang boses ni Talia ay kasing lamig ng asero. Walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Napaatras si Victor. Ang kanyang likod ay humampas sa pintuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay biglang namutla. Tila nakakita ng isang tunay na bangkay na bumangon mula sa hukay. "Talia? Hindi maaari. You're dead. Pinanood kitang..." Napatigil si Victor. Ang kanyang sariling dila ay nagtaksil sa kanya. "Pinanood mo akong itapon sa basura? Pinanood mo akong mawalan ng anak sa gitna ng ulan?" Dugtong ni Talia habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang rubber shoes sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. "The trash didn't want me, Victor. Mas bagay raw kayo roon ni Lucio at Carmina." Bago pa makasigaw si Victor, isang malakas na ingay ng feedback mula sa mga speaker sa labas ng opisina ang umaling-awngaw sa buong mansyon. Ang victory party sa ibaba ay nagsisimula na at ang boses ni Lucio ay naririnig na nagpapasalamat sa mga bisita. "Ngayon, panoorin mo kung paano guguho ang mundong ninakaw nyo," sabi ni Talia sabay pakita ng isang maliit na remote sa kanyang kamay. Sa malaking bulwagan sa ibaba, ang mga elitistang bisita ay nakatitig sa dambuhalang LED screen. Inaasahan nilang makita ang mga tagumpay ng kumpanya sa ilalim ni Lucio, ngunit ang lumitaw ay isang malabong video mula sa isang dashcam. Sa screen, kitang-kita ang isang itim na SUV na huminto sa isang bahayang kalsada. Nakita ng lahat kung paano itinulak ng isang lalaki, si Victor,
Ang isang buntis na babae pababa sa putikan. Narinig ang bawat mura, ang bawat pagmamakaawa ni Talia, at ang huling salita ni Victor. Gia din kan mot nguy tu kay hop fap, kung fay mot duwa kon huang. Ang katahimikan sa bulwagan ay kasing bigat ng isang libingan. Ang mga baso ng champagne ay tila nakapako sa mga kamay ng mga bisita. Si Doña Carmina, na nakatayo sa entablado, ay napaatras habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang perlas na kwintas ay tila sumasakal sa kanya. What is this? Patayin niyo ang screen! Sino ang gumawa nito? Sigaw ni Lucio, ang kanyang boses ay piyok at puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang grand staircase. Lahat ng mata ay napadpad sa itaas. Doon, dahan-dahang bumababa si Thalia Esperanza. Hindi siya suot ang kanyang mga dating mamahaling gown. Suot pa rin niya ang asul na uniforme ng tagalinis, may mantsa ng chlorine at dumi. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa kahit sinong reyna sa loob ng silid. Sa tabi niya ay si Aman. Ang batang netrak na ngayon ay nakatingin nang may dignidad sa mga taong humahamak sa kanya noon. I am Thalia Esperanza at ako ang buhay na saksi sa kabulukan ng pamilyang ito. Ang kanyang boses na pinalakas ng mikroponong hawak ni Aman ay yumanig sa bawat sulok ng mansyon. Lumapit si Thalia kay Doña Carmina. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay hindi na sapat para itago ang amoy ng kanyang dumi. Mama, o bapat ba kitang tawaging mamamatay tao? Tanong ni Thalia. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ng matanda. You sacrifice my child for your honor. Ngayon, nasaan ang honor nyo? Nakikita nyo ba ang mga mukha ng mga bisita nyo? They are not looking at a CEO. They are looking at a monster. Mabilis na lumapit si Victor. Sinusubukang hawakan si Thalia para patahimikin ito. Ngunit hinarang siya ng mga unipormadong pulis na biglang pumasok sa bulwagan. Mga pulis na dala ng mga ebidensyang ipinadala ni Thalia at Mang Segundo bago pa magsimula ang gabi. Attorney Victor Salcedo and Mr. Lucio Esperanza, you are under arrest for frustrated murder and fraud. Ang malamig na pahayag ng opisyal. Ang pagkakaladkad kay Victor at Lucio palabas ng mansyon ay napanood ng buong high society ng Maynila. Ang kanilang mga sigaw ng pagtutol ay tila mga tahol ng asong naiwan sa ulan. Naiwan si Doña Carmina na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa laylayan ng uniforme ni Thalia. Thalia, anak, utang na loob. Ayusin natin ito. Ang pangalan ng ating pamilya. Dahan-dahang inalis ni Thalia ang kamay ng matanda. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng galit, kundi isang malalim na awa. Isang awa para sa isang taong ang tanging yaman ay pera, ngunit walang kaluluwa. Ang pamilyang ito ay namatay na. Noong gabing itinapon niyo ako, Carmina. Ang tanging natira ay ang dumi na kailangan kong linisin. Lumingon si Thalia kay Aman. Ang bata ay ngumiti. Isang ngiting puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Thalia na ang bigat sa kanyang dibdib ay naglaho. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa wakas. Ang multo ay naging tao muli. Ang mansyon ng mga Esperanza, na dati ay tila isang kuta ng ginto at dangal, ngayon ay kasing lamig na ng isang nitso. Ang mga kurtinang seda ay hindi na nakakahawi ng liwanag. Sa halip, tila ba ito ay mga itim na telang nagluluksa sa mga kasalanang naganap sa loob ng mga pader na ito. Ang amoy ng mga bulaklak ay napalitan na ng amoy ng alikabok at ang maaling-asaw na amoy ng mga lumang dokumentong kinakalkal ng mga investigador. Sa labas, ang mga pahayagan ay punong-puno ng mukha ni na Victor at Lucio. Ang hiya ay hindi na sapat na salita para ilarawan ng kahihiyang sinapit ng pamilya. Mula sa pinakamataas na palapag ng Makati hanggang sa pinakamaliit na eskinita sa Tondo, ang pangalang Esperanza ay naging kasing kahulugan ng kataksilan at karahasan.
Nakatayo si Thalia sa gitna ng malawak na hardin, pinapanood ang mga huling gamit na inilalabas mula sa mansyon. Hawak niya ang isang puting sobre, ang formal na paglilipat ng lahat ng ari-arian ng kumpanya sa isang board of trustees na magsisilbing tagapamahala para sa mga benepisyaryo ng kumpanya. "Are you sure about this, Ma'am Thalia?" Tanong ni Mang Segundo. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Inyo po ang lahat ng ito. Ang tatay niyo. Pinaghirapan niya ito para sa inyo." Tumingin si Thalia sa malawak na lupain. "Mang Segundo, ang yaman na ito ay itinayo sa pag-ibig ni Papa. Ngunit dinumihan ng dugo ng aking anak. Hindi ko kayang matulog sa ilalim ng bubong na ito nang hindi naaalala ang boses ng mga taong nagtapon sa akin. I don't want the empire, Mang Segundo. I want peace." Pumunta si Thalia sa isang maliit na klinika kung saan dinala si Doña Carmina matapos ang kanyang stroke. Ang amoy ng antiseptic at Sonrox sa paligid ay nagpaalala kay Thalia sa kanyang mga unang araw sa ahensya ng tagalinis. Isang malupit na biro ng tadhana. Ang reyna ng mga esperanza ay nakahiga ngayon sa isang silid na kasing simple ng pinagtataguan ni Thalia noon. Nang pumasok siya, nakita niya ang matanda na nakatingin sa kisame. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sinusubukang bumigkas ng mga salitang hindi na kayang ilabas ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng diamante, ngayon ay butot balat na lamang at nakakabit sa mga tubo. "Thalia," ang mahinang ungol ng matanda. Lumapit si Thalia, ngunit hindi para humingi ng tawad o para manumbat. Kinuha niya ang isang baso ng tubig at dahan-dahang pinainom ang matanda. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa lalamunan ni Carmina ay tila isang huling pagpapala mula sa babaeng kanyang pinagtaksilan. "I am not here to hurt you, Carmina," bulong ni Thalia. Ang boses niya ay walang galit, tila isang mahinahong agos ng tubig. "Actually, I'm here to say goodbye. The mansion is sold. Lucio and Victor will be in prison for a long time. Everything you ever protected, your name, your status, your pride, is gone." Ang mga mata ni Carmina ay napuno ng luha. Ang utang na loob na palagi niyang hinihingi sa iba ay ngayon ay kailangan niyang bayaran sa pamamagitan ng pagsisisi na habang buhay niyang dadalhin sa kanyang katahimikan. "You win?" Ang pilit na bigkas ng matanda. Umiling si Thalia. "No one wins in a war like this. We all lost something. But I found someone." Lumingon si Thalia sa pintuan kung saan nakatayo si Aman. Ang bata ay may dalang isang maliit na bag ng mga gamit. Ang nangiti ni Aman ay ang tanging kayamanan na mahalaga para kay Thalia. Nang lumabas sila ng klinika, sinalubong sila ng mainit na sikat ng araw ng hapon. Ang amoy ng usok ng syudad ay naroon pa rin. Ngunit para kay Thalia, ito ay amoy na ng kalayaan. Hindi na siya ang tagapagmana na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Siya na ay isang babaeng may sariling kwento, may sariling anak na pinili ng kanyang puso. "Ate Lia, saan na tayo pupunta?" Tanong ni Aman habang hawak ang kamay ni Thalia. "Somewhere far from the noise, Aman. Somewhere where we can see the ocean every morning without the smell of blood or trash." Sagot ni Thalia. Sumakay sila sa lumang jeepney ni Mang Segundo. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Forbes Park, nakita ni Thalia ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang maikli niyang buhok ay hinahawi ng hangin. Wala na ang takot. Wala na ang hiya. Ang dumi ng basura ay tuluyan ng nalinis ng kanyang mga luha. At ang bukas ay kasing seroleya ng dagat na naghihintay sa kanila. 1 taon na ang lumipas. Ang amoy ng alat ng dagat sa baybayin ng Batangas ay hindi kasing bangis ng amoy sa Manila Port. Dito, ang bawat ihip ng hangin ay tila isang banayad na haplos sa balat. May dalang bango ng mga puno ng niyog at sariwang isda na inihahain sa pampang. Nakatayo si Thalia sa tapat ng isang bagong gusaling kulay, asul at puti. Sa itaas ng pintuan,
Nakasulat ang mga letrang yari sa kahoy. The Aman Foundation, a home for forgotten dreams. Hindi na ito ang mansyon ng mga esperansa na puno ng mga lihim at kasinungalingan. Ito ay isang tahanan para sa mga batang natrak at mga kababaihang nakaranas ng karahasan, mga taong tulad niya na itinapon ng lipunan, ngunit may pusong handang lumaban. Ate Leah, look at my drawing. Sigaw ng isang bata mula sa loob. Lumingon si Thalia at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang hinahawi ng hangin. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng lagnat o dumi, kundi isang ningning na nagmumula sa kapayapaan ng loob. Lumapit si Aman. Suot ang kanyang puting uniforme sa paaralan. Ang bata ay tumangkad na at ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lungkot. Noong sila ay nakatira pa sa ilalim ng tolda, may bitbit siyang isang maliit na bangkang papel na gawa sa lumang dyaryo. Ready ka na ba, Aman? Tanong ni Thalia habang hinahaplos ang ulo ng bata. Opo, Nanay Leah, sagot ni Aman. Ang tawag na nanay ay tila isang himig na nagpapaligaya sa kaluluwa ni Thalia. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang anak sa sinapupunan, binigyan siya ng tadhana ng isang anak na nagligtas sa kanyang buhay sa gitna ng basura. Naglakad silang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang init ng buhangin sa kanilang mga paa ay tila isang yakap mula sa kalikasan. Sa malayo, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Isang tanawing hindi kailangan ng kahit anong filter o yaman para masaksihan. Dinala ng mga balita nitong nakaraang buwan ang huling hatol sa mga pumatay sa kanyang pagkatao. Si Victor ay mananatili sa loob ng rehas habang buhay. Ang kanyang lisensya ay binura na sa kasaysayan ng batas. Si Lucio naman, matapos mabulgar ang kanyang korupsyon, ay iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigang politiko at ngayon ay nagdurusa sa loob ng isang masikip na selda. At si Doña Carmina, siya ay nananatili sa isang tahimik na nursing home, tinitingnan ng puting pader habang hinihintay ang dulo ng kanyang buhay na walang kahit isang kamag-anak na dumadalaw. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng kidlat, kundi sa anyo ng isang dahan-dahang paglimot ng mundo sa kanilang pag-iral. Inilapag ni Aman ang bangkang papel sa tubig. Dahan-dahang tinangay ng alon ang munting sasakyan palayo sa pampang. Pinanood nila ito hanggang sa maging isang maliit na tuldok sa gitna ng malawak na karagatan. Anong hiling mo, Aman? Tanong ni Thalia. Hiling ko po na sana wala nang batang matutulog sa basurahan at sana palagi tayong magkasama, Nanay Leah. Sagot ng bata ng may buong katapatan. Niyakap ni Thalia si Aman ng mahigpit. Ang tibok ng puso ng bata ay tila sumasabay sa kumpas ng mga alon. Dito, sa gitna ng kalikasan, nahanap ni Thalia ang tunay na kahulugan ng esperansa. Hindi ito isang apelyido, hindi ito isang korporasyon. Ang esperansa ay ang lakas na bumangon mula sa putikan, ang tapang na magpatawad sa sarili, at ang kakayahang magmahal muli sa kabila ng lahat ng sugat. Ang dating basura ng esperansa ay naging ilaw ng pag-asa. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang hapon, ang unang bituin sa langit ay sumikat. Isang maliit na liwanag sa gitna ng kawalan. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, huminga si Thalia ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang sarili na lamunin ng katahimikan ng gabi. Wala ng multo, wala ng hiyaw. Ang tanging naririnig na lang ay ang awit ng dagat na nagsasabing, "Laya ka na."